Sa pagkuha po ng ating breaker ay lagi niyo pong tandaan, tayo po ay magbe-base based dun sa ating load. Okay, magbibigay lang ako ng example. Punta tayo dito sa conversion ng ating ampere. Ang ibibigay ko na example dito is yung sa aking inverter at saka battery na ginagamit. Meron ako sa bahay na ginagamit na inverter. Ang kanyang wattage po is 4,200 watts. At meron akong battery na 24 volts. 24 volt system po ang naka-install sa aking bahay. Ngayon, kukunin lang natin yung ampere niya. At ito na, automatic na siya ng-total. 175 ampere. Yung ating 4,200 watts ay i-divide lang ho natin yan sa 24 kaya nakakuha tayo ng 175 ampere. Ngayon, anong breaker ang ating gagamitin dyan? Okay, so pwede tayong gumamit ng breaker na 175 ampere. Kaya lang, ang 175 ampere ay hindi po papasa doon sa ating breaker rules. Pwede kasing itong ating 175 ampere na breaker ay mag-trip off sa normal use, lalo na kapag mayroong power surge, yung sa mga aircon natin na malalakas yung motor. Ngayon, i-apply natin dito yung ating breaker rules sa ating inverter at saka yung ating 24 volts na battery na mayroon tayong 175 ampere. Punta po tayo doon sa ating breaker rules. At nandito na nga tayo sa ating breaker rules na ang sabi dito, not to exceed 80% of its capacity. Ibig sabihin ng isang breaker na yung kanyang rated ampere ay hindi makapag-handle ng 100%. Ang kaya lang niya i-handle is 80%. Balikan natin yung ating ampere. So 4,200 divide 24 equals 175 ampere. Okay, so ilalagay natin yan doon sa ating breaker rules, yung ating 175 ampere kung ano yung dapat na breaker dyan. So 175 ampere times 1.25. Ayun. Ang dapat pala na breaker natin dyan is 200 ampere. Ganun lang po ang pagkuha ng breaker para sa ating load, no? At pwede kayong gumamit dito ng yun nga, 200 ampere kasi yung 219 hindi available po na yung kung ano lang po yung malapit. Pwede kayong gumamit ng 190 ampere. Pwede rin. Pwede kayong gumamit dito ng 220. Pwede rin 250, no? Kaya lang ano na siya, sobra-sobra na. Kung alin lang po yung mas maliit na value na mas malapit dito sa 200. Magbibigay pa ako ng example. Punta tayo dun sa ating conversion ng ating ampere. Like for example, meron akong 6,200 watts na inverter at ang aking system volts or yung battery is 48 volts. At ito na yung ampere ng ating nakuha, no? 129 ampere. Punta natin yung breaker. 129 ampere. Tingnan natin kung anong breaker ang gagamitin natin. Ayan, 161 ampere. So, ang pwede natin gamitin breaker dito is, pwede dito yung 150 ampere, 160, 175 dito. So, isang example pa para mas makuha natin. Meron ako ditong inverter na, kunyari, 10,000, 10 kilowatt, no? So, 10,000 watts. Tapos, 48 volt system. Ayun, 208 ampere. So, anong breaker ang pwede dyan? Tingnan natin dyan sa ating breaker. 208. 208 ampere. Ayun. So, pwede dito yung 250 ampere, 260, 270. Ayan po. Kung alin yung mas malapit na available. Tapos, magbibigay pa ako ng isa pang example, no? Doon sa aking panel, may ginagamit akong panel na 4. At ang kanyang ampere, naka-series po yun, is 13. Anong breaker ba ang ginamit ko doon? Okay, dito natin malalaman. Meron akong 13 ampere na panel, no? Tapos, enter. Ayun. So, 16 ampere yung aking breaker na ginamit dyan sa 13 ampere na yan. Paano naman kung nakaparallel? So, magiging 26 yung kanyang ampere, no? 26 ampere. Ayan. 33 ampere. Pwede kayong gumamit dito ng 32 ampere, 30, or 35 kung alin yung mas malapit. Ganoon lang po kadali yung ating pagkuha ng breaker. At ito, ang nakikita nyo na to, meron akong mga ginawa dito para sa pag-vlog ko lang ito. Kasi para madali kong ma-access yung mga dapat kong puntahan. Like for example, yung equipment list. Ayan. Nandito na ako sa equipment list. No? May iba-vlog ako dyan yung sa 1 horsepower na aircon naman. Summary. Ito. Tapos balik tayo dun sa device list. Ayan. Tapos actual bill. Ayan. Ganun lang kadali yung aking ginawang calculator dito. Meron din akong ginawa rito na yung pang mabilis na calculation. No? Ano to? Pang mabilis na calculation lang to. Para makuha ko lang dito kung ilan yung battery na gagamitin ko at saka panel. Balik tayo dito.
Ayun guys, sana ay may natutunan kayo sa video natin ito. At kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, at subscribe. At kung bago ka pa lang sa aking channel, salamat po sa pagbisita. Thank you for watching po, and God bless po sa ating lahat.